Iginiit naman ng Amerika na hindi pahiwatig ng gulo ang paglalayag sa West Philippine Sea ng kanilang ipinagmamalaking USS Ronald Reagan na may kargang mga armas pandigma. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ito ang USS Ronald Reagan, isa sa pinakaarmadong aircraft carrier ng Amerika. Nuclear-powered ito at may karga mga kagamitang pandigma at kayang magsakay ng mahigit 65 eroplano. Kung gaano kalaki ang barko, mababatid mo sa naglalakyan itong mga angkor. So how heavy is it? The anchor chains? Yes. Each one is 365 pounds. Isa ang GMA News sa mga media mula sa Asia na pinayagang masilip ang USS Reagan na nasa bahagi ngayon ng Pacific Ocean na malapit sa California at Mexico at nakatakda ng tumungo sa Japan. Ang USS Ronald Reagan ang pinakamalaki sa lahat ng aircraft carrier ng Amerika. Super carrier nga ang tawag nila sa mga gaya nito. Pagdating naman sa kagamitan at kakayanan ay isa ito sa pinakamatindi. At ilang buwan na lamang mula ngayon ay babiyahin na ito papuntang Japan kung saan inaasahan na isa sa mga area of responsibility nito ang West Philippine Sea. Maituturing daw itong floating US base at makikita mo kung gaano kasopistikado ang pasilidad ng Amerika at kung gaano sila kahanda sa kagamitan sakaling may giyera. 6-6 po! Dahil walang mga mahabang runway tulad ng airport, ang mga eroplano sila tinitirador papunta sa ere gamit ang mga catapult. At para sa mga maglalanding, may tailhook ang mga eroplano na sumasabit sa mga kable na nakalatag sa runway. Dahil patungo sa may South China Sea at kasunod ng pagtataboy sa kanila ng Chinese Navy noong nakaraang linggo, tanong ng ilan, may gusto bang iparating ang Amerika sa China sa pamamagitan ng USS Ronald Reagan? I wouldn't portray that sending the Ronald Reagan there, it's suddenly that the United States is, it's sending something more lethal to replace something that's less lethal. No, it's seamless. The George Washington is a lethal carrier. Okay? It's a lethal U.S. presence, as is the Ronald Reagan. Handa raw sila sa lahat ng maaring mangyari, pero hindi ibig sabihin nito na naghahanap sila ng away. And we want to be available to do whatever tasking that we're called to do and save us 3 weeks of transit time. So there's no change that the Reagan's going there. It's a continuation of the U.S. policies. Si Pangulong Noynoy Aquino hindi nababahala sa nangyaring tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Wala pa naman daw umiiral na Air Defense Identification Zone o ADIZ. Kaya hindi raw apektado ang ating freedom of aviation at patuloy na makakalipad ang ating mga eroplano sa mga rutang naaayon sa international law and convention. Baka naman pinangunahan natin yung problemang wala pa dyan. We have a calculated response to all of these incidents that are happening. Bottom line is, it has to be clear, we will defend our rights to the best of our abilities. Kaugnay naman sa panawagan ng ilang sektor na mag-convene na ang National Security Council sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Yung the security cluster, I believe, is adequate together with the legal cluster. No? And yung mga minumukahin lang, ginawa na po namin yan eh. Mula sa California, Sandra Aguinaldo, GMA News.